Papauwi na ang binatang si Robin na makasalubong na naman niya ang mga taong palagi nalang ginagawang katatawanan ang kanyang kapansanan. Gusto niya sanang iwasan na lamang ang mga yon, ang kaso nga lang tila walang balak ang grupo ni Dorobo na tantanan siya. Hindi niya alam kung bakit siya laging pinagdidiskitahan. Tingnan niyo nga naman nandito na naman yung kulang-kulang. Wala naman akong ginagawa sa inyo mga tol. Huwag niyo nga akong buluin. At talaga namang sumasagot pa ha. Nasaan na ba kasi yung kaputol ng braso mo? Pinahiram mo ba? Hindi niya pinahiram. Baka isinanla niya para makabili siya ng bagong braso. Baliw! Di ang tangan niya naman nun. Pinutol niya braso niya para bumili ng bago. Buwang yata yan eh. Ikaw ang buwang. Yung dati niya kasing braso, bulok na. Kailangan ng palitan. Bakit niyo ba ginagawang katatawa ng tuong kapansanan ko? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Wala naman. Ang sarap mo kasing asarin eh. Oh, bakit? Bakit ganyan ka makatingin sa akin ha? Kapalag ka na ba? Palibasa kasi. Puro na lang kalokohan at gulo ang gusto nyo. Kaya kahit yung mga wala namang kasalanan sa inyo, pinagtritripan nyo eh. Sa halip na nangahama kayo ng iba, bakit hindi na lang kayo magbasa-basa ng libro? Para may matutunan din kayo mga tol. Adagoy! Sinasagot ka na pre oh! Aba, matapang ka na ha? Makakapalag ka na ba? Kaya mo na bang sumuntok gamit dalawang kamay? Padaanin nyo na lang ako. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Gagabi na eh. Walang kasama si Lola. Mamaya ka na umuwi. Dito ka na muna. Nag-uusap pa tayo eh. Tanungin mo siya kung gusto niyang sumali sa laro natin mamaya. Ay, oo nga pala. May laro kami mamaya. Sali ka. Ako yung boksingero. Tapos, ito naman si Tino ang coach ko. Alam mo kung ano ka. Ano pala? Ikaw yung punching bag. Muling nagtawanan ng mga kalalakihan, habang si Robin naman napapayuko na lamang at napapatingin sa ibang direksyon. Nasasaktan siya sa mga pangungutya ng mga ito, pero wala siyang magawa kundi ang tanggapin na lamang yon. Maglalakad na sana siya pero hinawakan siya ni Dorobo sa kwelyo. Nilapit pa nito ang mukha sa mukha niya kaya amoy niya ang sigarilyo sa bibig ng lalaki. Huwag kang mag-aanga sa akin, Robin ha, kasi good mood ako ngayon. Kapag ako nawala sa mood, magiging punching bag ka talaga sa akin. Bakit niyo ba ako ginaganito? Hindi ko naman kayo inaano ah. Huwag ka na kasing sumasagot. Bobosis pa eh. Pegi pera, naririnig ko meron ka sa bulsa eh. Kunin mo, gamit ka ng kamay mo. Ito naman si Dorobo, mapangasar pa eh. Alam mong putol yung kanan. Di yung kaliwa. Hindi pwede mga tol. Bibigay ko to kay Lola eh. Kapag sinabi kong gusto kong kunin, ibigay mo na lang sa akin. Kasi alam mo naman na mas mahalagang hindi ka masaktan, di ba? Aray ko, pitiwan mo nga braso ko. Ito na nga lang kumpleto, ayaw mo pang pahawak? Isusumbong ko kayo kay Kapitan. Di susumbong? Hindi mo ba alam na tiyuhin ko yun? Noong mga sandaling yon, wala nang magawa si Robin kundi ang maiyak na lang. Gustuhin man niya kasing labanan ng suntukan si Dorobo, alam niyang hindi rin naman niya kakayanin. Isa pa, mag-aalala lang din ang kanyang lola kapag nalamang nakipag-away siya. Kaya kahit na masakit sa kalooban niya ang dinadanas niya sa halos araw-araw, hinahayaan na lamang niya. Wisit, wala pa nga akong ginagawa, umiiyak ka na kagad. Lumayo ka nga sa akin. Baka putulin ko rin yung kabila mong braso para pantay na eh. Tinulak siya ng malakas ni Dorobo, kaya napaupo na siya sa semento. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang papalayo na rin ang mga yun. Ngunit, ganun pa man, hindi pa rin mawala sa kanyang kalooban ng sakit at panliliit sa sarili. Tumayo siya, bumuntong hininga, pinunasan ng mga luha. Para sa kanya, hindi maaring malaman ng kanyang lolang nangyari. Magpapanggap na naman siya na ayos lang. Itatago na naman niya ang tunay na dinanas. Naglakad na lamang ang binata papunta sa kanila. Pagdating niya roon, sumilay ang kanyang peking ngiti. Naabutan niya ang kanyang lola na abalang naglalaga ng mais. Andiyan ka na pala. Bakit naman ang tagal mo?
Ano ba nangyari sa'yo? Inaway ka na naman ba ng mga loko-lokong yon? Hindi pula. Ako, magpapapi sa kanila. Baka sinipa ako pa sila. Buti naman at lumalabang ka. Alam mo kasi, Apo, sa mundong ito, ang mga kagaya mo madalas talagang gawing katatawanan ng mga ignoranting tao. Kaya dapat, kapag nangyari sa'yo yon, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. La, hindi mo na ako kailangan paalalahanan. Kayang-kaya ko ng sarili ko. Ang intindihin mo, ikaw, kasi matanda ka na. Aba, loko-loko ka. Natawa na lamang din na matanda. Nung hapon na yon, masaya silang kumain ng mais na parabang walang nangyari kay Robin. Sanay naman na ang binata. Kung minsan nga ay mas malala pa ang dinaranas niya mula sa ibang tao. Pero hindi pa rin niya sinasabi sa kanyang lola. Makalipas ang ilang araw, mas lalong nagsipag ang binatang si Robin. Hindi naging hadlang ang pagkaputol ng kanang braso niya para magsumikap sa buhay. Sa katunayan, kung ano-anong trabaho na nga ang kanyang pinapasok. At ngayon, siya ay nagtatrabaho sa isang paniderya na malapit lang din naman sa kanilang baryo. Ang paniderya na pagmamay-ari ng isang kano. Hey, what happened to your face, Robin? My face, sir? No happen. It's just normal. Don't lie to me. I'm not blind. Tell me, are you being bullied again? Konti lang, sir. Little, sir. Why don't you fight them back? Because I'm not like them, sir. If we make battle to them, me is bad na rin. No, fighting back doesn't mean you're bad. It's about protecting yourself from other people harming you. In this world, you cannot show them that you're weak. If you want to live with your pride. Understand? Yes, sir. Understand, sir. Promise me, you will fight them back. It's not for me. It's for you. Remember that. Tumango na lamang ang binatang si Robin kahit na hirap na siyang makipag-Inglisan sa kanyang dayuhang amo. Pero sa kabilang banda, napapangiti na lang siya dahil kahit papaano, mabuti sa kanya si Mr. Smith. Kahit na ilang linggo pa lang siya roon, hindi niya nararamdaman na kakaiba siya sa lahat. Kahit kasi ang mga kasama niya sa trabaho ay mabuti rin sa kanya. Makalipas ang ilang oras sa pagmamasa, natapos na rin ang kanyang trabaho. Umuwi siyang may mga dalang tinapay na sobra sa mga niluto nila. Pasipol-sipol pa ang binata habang naglalakad pa uwi. Napatigil siya nang matanaw sila ni Dorobo. Meron na namang pinagdidiskitahan ng mga yon. Pero laking pagtataka niya nang makita na ang isa sa mga kasama nito ang nakaupo sa gitna at napapalibutan. Lumapit siya ng bagya para marinig ang usapan ng mga yon. Wala ka rin kwenta eh. Isinali ka namin sa grupo namin kasi akala namin pwede kang asahan. Duwag ka rin pala. Pero mahirap kasi yung pinagagawa nyo sa akin eh. Hindi ko kaya magnakaw. Mampuli pwede pa pero magnakaw hindi. Anong mahirap? Kukunin mo lang naman habang hindi nakatingin eh. Hindi pagnanakaw tawag doon. Ang tawag doon, diskarte. Hindi ko talaga kaya eh. Pasensya na. Huwag yun na ako tanggalin. Hindi namin kailangan ng duwag at walang kwentang miyembro. Diyan ka na! Sinipa pa ni Dorobo ang binatang si Tino. Sumubsob pa ito sa lupa at saka naglakad paalis. Naiwan si Tino doon. Sinamantala na ni Robin ang pagkakataon na lapitan ito. Nagmamadaling tumayo si Tino nang bigla siyang lumitaw. Tila umaating maangas at siga. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo? Papalag ka ba? Hindi mo na kailangan magpanggap sa harapan ko. Ayos lang naman sa akin na hindi ka siga, tol. Walang kaso. Pinagsasabi mo. Bigkusan kaya kita dyan. Nakita ko nangyari. Nakita ko kung paano kanila saktan. Alam kong sumali ka lang sa kanila para magpanggap na maangas. Magawa ka ba ng kwento? Lubuhin mo nga ako bago pa kita masuntok. Hindi may tatago ng mata ang katotohanan. Tignan mo, malapit ka lang umiyak oh.
Anong malapit nang umiyak? Nasisiraan ka na yata ng bait eh. Sige na, tol. Umiyak ka na. Di naman kita uhusgahan eh. Di ako iiyak, no? Di ako kagaya mo na mahina. Sus, kunwari ka pa. Nangingilid na luha mo, tol. Umiyak ka na. Mas maganda nang nailalabas ang sama ng loob mo. Maya-maya lang, bigla na lang umiyak ang lalaking si Tino. Para itong bata na inagawan ng candy. Ang lakas ng iyak at ang ibang napapadaan ay napapatingin na rin sa kanila. Kaya kahit hindi naman gaano kilala ni Robin ang binatang si Tino, hinila niya yun paalis sa lugar na yun. Nakarating sila sa isang iskinita na walang gaanong dumaraan. O yan, diyan ka umiyak, tol. Walang makakakita sa'yo. Nina, tapos na ako umiyak. Yun na yun. Bakit? Ano bang gusto mo? Hanggang bukas? Ngayon naman, sabihin mo sa akin, tol. Bakit ka ba sumali sa kanila? Eh mukha namang hindi ka kagaya nila eh. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Tropa ba kita? Tropa? Ang pangit pakinggan. Kaibigan. Ano? Ako si Robin. Handang makipagkaibigan sa'yo, tol. Bakit ako makikipagkaibigan sa'yo? Dahil pareho tayong biktima ng kasamaan ni Dorobo. Di ako nakikipagkaibigan sa saan? Sa putol ng braso? Tol, ikaw nga iyakin, hindi naman kita inusgahan ah. Uy, huwag mong ipagsasabi sa iba na umiyak ako ah. Kung makikipagkaibigan ka sa akin. O bakit? Gusto mo akong maging kaibigan? Eh kasi wala akong kaibigan, tol eh. At kapag pumayag ka, ikaw ang una. Sigurado ka ba? Wala kang kaibigan kahit na isa? Wala nga. Lahat ng nakilala ko, pinagdidiskitaan lang nila ako eh. Mahirap makipagkaibigan kapag may kulang sa'yo. Kasi, yun ang lagi na napapansin nila. O ano, makikipagkaibigan ka ba sa akin o hindi? Kapag nakipagkaibigan ako sa'yo, ano naman mangyayari? Malamang, magkaibigan na tayo. At kung anong sikreto mo, sasabihin mo na sa akin. Ganun din naman ako sa'yo, tol. Biglang nanahimik si Tino. Bumuntong hininga siya at tumingin sa malayo. Naging kagaya mo rin ako sa dati naming tinitiran. Pinagdidiskitan nila ako. Sa hindi ko maalamang dahilan eh. Ngayon, lumipat kami dito sa baryo na to. Nakita ko sila Dorobo. Natakot ako sa kanila kasi maangas at siga sila eh. Ay ang ginawa ko, sumali ako sa kanila. Di ba nga sabi nila, if you join them, beat them. Ha? Parang may mali yata, tol eh. Basta ganun. Basta sumali ako sa kanila para magmukha rin akong maangas. Para hindi malata ang kahinaan ko. Para walang lumapit sa akin para mambuli. Pero hindi ko nakala na kahit anong gawin ko, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging mahina ko. Hindi ko sila kayang sabayan. Kasi tol, hindi ka naman kagaya nila. Hindi ka masamang tao. Kaya kahit anong gawin mo talaga, lalabas yung totoong ikaw. Alam mo, ako, mula pagkabata ko, danas ko na yung pangungutya. Itong putol kong braso, ito palaging usapan ng mga kalaro ko dati. Pati nga rin yung mga magulang nila, ginagawa rin akong katatawanan. Halos araw-araw. Walang araw na hindi ako makakarinig ng panglalait. Madalas din ako mabuli, mabugbog, masaktan at kung ano-ano pa. Pero alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Pinakita ko lang talaga kung sino ako. Tinanggap ko kung ano ako. Kung nakikita nila kahinaan ko, sige lang. Kung gagamitin nila ang kahinaan ko, bahala sila. Pero ito lang ang tatandaan mo. Hindi mo kailangan maging kagaya nila para lang mailigtas mo ang sarili mo. Ang kailangan mo, pagtanggap sa sarili mo. Kapag tanggap mo ang sarili mo, walang epekto sa iyo ang panglalait ng iba. Ang galing magsalita nito. Ikaw nga din umiiyak eh. Uy, nasasaktan ka rin sa panglalait ng iba, no? Ano walang epekto? Hindi sapat na tanggap mo lang ang sarili mo. Dapat mahal mo rin ang sarili mo para kaya mo ipagtanggol ang sarili mo sa iba. Alam mo, yung mga sinabi natin, yan yung mga bagay na di natin magawa.
Bakit kaya hindi na lang natin gawin ng sabay? Gawin ng sabay? Inilahad ni Robin ang kanyang kamay, tanda ng kanyang pakikipagkaibigan. Hindi rin naman nagdalawang isip ang binatang si Tino. Nakipagkamay na rin ito kay Robin. Napangiti ang dalawa. Ang hapon na yon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Tuluyan nang iniwan ni Tino ang barkadahan niya kina Dorobo. Sa paglipas ng mga araw, palagi nang magkasama ang dalawa. Kung nasa ng isa, naroon din ang isa. Sa katunayan, nagkaroon ng interes si Tino na pumasok din sa paniderya. Kaya hindi naman nagdalawang isip si Robin na ilapit si Tino sa kanyang boss. Mr. Smith, this is Tino, my new friend. Tino, like the paninderya and Tino want to work here. If, may bakante, vacant. So you have a friend now. But last time I saw this face together with the bullies. And now he's your friend? Tino make a change to his life. He fake to be maangas. Yes, I once bully of him, but that's not the real me. I joined their group because I thought they can protect me. But unfortunately, they kicked me out. And then now, every day I go out, they always bullying me because I choose to be me. A real me, not a bully. Ang bira naman, tol. Marunong ka naman palang mag-English eh. Mas naiintindihan pa nga yan ni Mr. Smith. Mahilig kasi ako magbasa-basa ng English na libro. So, you're telling me that you finally develop a good character? Yes, sir. Okay, from now on, you and Robin are partners. Starting tomorrow, you work here, Robin. Train him. Tell him all the things that he need to learn. Okay? Understand? Yes, sir. I understand, sir. Naglakad na si Mr. Smith. Tuwang-tuwa naman ang dalawang binata ng mga sandaling yon. Lumabas na rin sila ng paninderya na hindi mawala-wala ang ngiti. Apir tayo dyan! Ayos! Sabi ko na nga matatanggap ka, tol. Pinakita mo ba naman ng maki-English ka eh? Hindi rin naman tamang English ko eh. Pero mas klaro siya kaysa sa akin, tol. Di ba? Natigil lang ang kanilang paglalakad na makasalubong nila ang lalaking si Dorobo. Wow! Nagsama na palang dalawang lampa. Isang duwag at isa namang putol. Wala kaming panahon makipag-usap sa iyo ngayon. Masaya kami at ayaw naming masira yun. Aba, parang may tapang na yung pagkakasabi nun ah. Bakit? Saan ka naman kumukuha ng lakas ng loob mo ngayon? Sa nawawalang braso nitong si Robin? Hindi ba kayo napapagod sa buhay nyo? Ganito lang palagi ginagawa nyo? Ni minsan ba hindi nyo naisip na umunlad sa buhay? Kami kasi gusto namin eh. Hoy, nag-iinsulto ka ba? Totoo naman eh. Kami, inaatubag namin kung paano kami makakatulong sa mga mahal namin sa buhay. Kayo, inaatubag nyo kung paano kayo makakapanglamang at makakasira ng buhay ng iba. Bah, tapang mo na pala ah. Hinablot ni Dorobo ang kanyang kwelyo. Isang suntok ang pinakawalan ng lalaki. Buti na lang ay natulak ni Tino ang lalaking barumbado kaya hindi tumama ang suntok. Gulat na gulat si Dorobo na nagawa yun ni Tino. Samantala, agad din naman bumawi si Robin. Naalala niya kasi ang sinasabi ni Mr. Smith at ng kanyang lola. Kahit kaliwang braso na lamang ang meron siya, dali-dali siyang lumapit kay Dorobo at saka sinapak yon sa panga. Mahilo-hilo si Dorobo sa kanyang ginawa. Hindi makapaniwala si Tino sa kanyang ginawa. Nang makita nilang nakarecover agad si Dorobo, hindi na nagkatubili si Robin at Tino na tumakbo. Karipas ang kanilang ginawa. Hindi sila agad nahabol nila Dorobo dahil bahagya pa itong nahihilo. Habang tumatakbo, tawa sila ng tawa.
Unang beses lang kasi nilang nakita na parang muntikan ng tumaob ang barumbadong lalaki. Nagtago sila sa gilid ng poste para makapagpahinga. Nakita nilang tumatakbo sila Dorobo patungo sa ibang direksyon, kaya nakampante na sila. Pagtingin nila sa gilid, meron silang nakitang isang lalaki sa kabilang banda ng daan. Naglalaway, nanlilisik ang mga mata. Sa kaliwang kamay nito ay hawak nitong manok na wala ng buhay. Umaagos ang sariwang dugo papunta sa lapag. Nang mapatingin yun sa kanila, nagmamadali ang lalaki na makaalis. Uy, Gagi, ano yun? Hindi ko alam, tol. Pero kinain niya yata yung manok ng ilaw eh. Pre, naisip mo may naisip ko? Hindi, tol. Bakit? Alam bang naisip mo? Hindi kaya aswang yung lalaking yun? Ha? Aswang? Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa atin, tol? Mali mo naman, di ba? Ano yung nakita natin? Tara, sundan natin, tol. O sige, tara. Natunang atensyon ng dalawang binata sa misteryosong lalaki na nakita nila. Sinundan nila ang patak ng dugo sa lapag, pero pagdating nila sa bandang dulo, wala na silang nakita pang bakas. Saan na naman kaya nagpunta yung isang yun? Kung bumalik na kaya tayo, kung totoong aswang yun, delikado tayo. Kaya nga tara na. Mabilis nilang nilisan ang lugar na yon. Kaya naman, hindi na rin nila nakita pa ang grupo ni Dorobo. Kaya dali-dali na silang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating ni Robin sa bahay nila, ay saktong naroon si Mr. Smith sa hindi niya malamang dahilan. Oh, you're here, Mr. Smith. Are you looking to me? Oh, yeah. I'm here just for you. What I need to do? Is there a problem? Nothing. I'm just checking if you are okay. I'll go ahead. Nagmamadali si Mr. Smith na parang nahihiya. Napapakamot na lang sa ulo ang binatang si Robin. Akala niya ay may nasabi siyang hindi maganda. Wala, ang problema ni boss. Bakit siya nagpunta rito? Kagaya nga na sinabi niya, inaalam niya lang kung nasa maayos kang kalagayan. Alam mo naman yon, maalalahanin sa mga tao niya. Ganun ba? Bakit ganyan ang ngiti mo? Ha? Aling ngiti? Ikaw la, may hindi ka yata sinasabi sa akin Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano dyan. Magkaibigan lang kami ni Mr. Smith. Wow, wala naman akong sinasabi Bakit yan agad ang sinasabi mo? Ay naku, mabuti pa, kumain ka na lang. Dumidiskarte ka ayos lang yan la. Wala namang asawa si Mr. Smith at mabait naman siya. Hoy, tumigil ka nga. Para kang siraulo sa sinasabi mo Natatawa na lamang si Robin noong mga sandaling yon. Pero nawala ang kanyang ngiti nang maalala ang ginawa kay Dorobo. Batid niya na sa mga susunod na araw ay lilit ang kanyang mundo. Kilala niya ang lalaking yon na hindi titigil hanggat hindi nakakaganti. Sa mga sandaling ito, habang nakatingin siya sa kisame, tila ba nagsisisi siya kung bakit niya sinuntok ang panga ni Dorobo. Pero wala naman na siyang magagawa. Kailangan niyang harapin ang mga mangyayari. Lumipas pa ang mga araw at matagumpay niyang naiiwasan ang presensya ni Dorobo. Ganon din naman ang kanyang kaibigan na si Tino. Kahit na papaano, hindi sila napapasangkot sa kahit na anong gulo. Hindi rin kasi sila pinababayaan ni Mr. Smith. Habang inaabangan sila ni Dorobo, pinahatid naman sila na matandang kano. Kahit kasi may edad na, talagang matipuno pa rin ang katawan ni Mr. Smith. Makikita na alagang-alaga nito ang katawan. Tol, bilisan natin maglakad. Baka mamaya sinusundan na naman tayo ng mga loko. Sayang nga kasi, di tayo natin ni Mr. Smith. May lakad yun ngayong hapon Bahala na muna tayo sa sarili natin. Gagi, yun na sila Naamoy na naman yata tayo. Ayun yung mga gunggong Abulin nyo! Dahil sa takot na baka mabugbog ng mga barumbadong lalaki,
Dali-daling tumakbo ang magkaibigang Robin at Tino. Kung saan-saan sila sumuot. Hindi na nga nila namalayan na nakarating na rin sila sa kagubatan. Nakikita nilang nakasunod pa rin ang mga yon, kaya tumawid na sila sa hanging bridge. Napansin nilang takot pala si Dorobo sa matataas na lugar, kaya hindi na ito tumuloy sa kanila. Kapag naabutan ko kayo, babasagin ko ang mukha ninyo! Lalong-lalo ka na, putol! Wala akong kasalanan sa'yo. Ginawa ko lang yun para ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Basta kapag nahawakan kita, asahan mo matatabunan ng mga yan na mukha mo. Uy, Dorobo! Tumigil ka na kasi. Bakit ba hindi ka nalang bumait kagaya ko? Wala ka namang mawawala sa ginagawa mo eh. Kaya ka walang syota kasi ugali mo masama. Yang si Satanas sa'yo. Aba, bumoboses ka na rin oh. Umanda ka rin sa akin. Mabubugi ka talaga. Matapang ka diba, tol? Bakit hindi ka makatawid dyan sa tulay? Matapang ka lang sa mga hindi kayang pumalag sa'yo eh. Pero sa totoong hamon ng buhay, wala ka, Dorobo. Wala ka! Gigil na gigil si Dorobo ng mga sandaling yon, pero wala itong magawa. Ihahakbang pa lang kasi nito ang mga paa ay nakikita na nito ang kailaliman ng ilog. Kahit ang mga kasama rin nito ay nag-aalangan. Noong mga sandaling yon, umalis na lamang si Dorobo. Sigaw ito ng sigaw sa kagubatan dahil sa galit. Samantalang napaupo na lamang ang magkaibigan sa lapag. Buti naman, dito tayo napadpad. Kung hindi, naabutan na tayo ng mga mokong na yun. Pero, alam mo ba tong lugar na ito, tol? Bundok na to, di ba? Wala akong ideya kung saan patungo tong dinaanan natin eh. Pero, lakarin na lang natin at baka makahanap naman tayo ng daan pabalik sa atin. Tara na, simulan na natin. Baka abutin pa tayo ng gabi, tol. 5:00 na eh. Tumayo ang dalawa at nagpagpag ng puwet. Kahit na wala silang alam kung saan papunta ang direksyon na kanilang dinaraanan, tinumbok pa rin nila ang daan. Sa kanilang paglalakad, meron silang nadaanan na isang bahay. Sa malayo pa lang, masasabi na nilang magulo at parang napabayaan ang bahay na yon. Nakakalat kasi ang mga gamit sa bakuran. Ang dami ring tambak sa gilid-gilid. At higit sa lahat ay mabaho. Ang bira, anong klaseng bayan? Sino naman kaya nakatira dyan at parang walang pakialam sa paligid niya? Nako, parang amoy bulok yung lugar niya. Tara, sa iba tayo dumaan. Sakit sa ulo eh. Aalis na sanang dalawa nang bigla niyang makita ang isang matandang lalaki na lumabas mula sa bahay. Mahaba na ang buhok nito at kulay puti. Ganon din ang bigote at balbas nito. May kalakasan pa rin kahit na matanda na base sa kilos nito. Tol, ano yun? Tingnan mo oh, yung hawak niya oh. Oo nga, ano yun? Parang ano eh. Hindi na nakontento ang dalawa. Para makita kung ano ang hawak na matandang lalaki, lumapit pa sila ng bahagya. Nanlalaki ang kanilang mga mata na mapagtantong hita pala ng tao ang hawak-hawak na matandang yon. Muntikan na silang masuka. At dahil doon, nakagawa sila ng kaunting ingay. Ingay na agad din naman narinig na matanda kahit abala ito sa ginagawa. Tumigil ito at tumingin sa kinaroroonan nila. Kahit hindi sila nakikita, parang nararamdaman na matandang yon ang kanilang presensya. Kailangan na yata nating umalis dito bago pa niya tayo makita. Tol, anong klaseng tao yan? Gagi! Tanong ka pa eh. Tara na! Nang aalis na sana sila, nakita nila ang matanda na kinuha na ang mahabang itak sa gilid. Dahilan para mas lalo silang mataranta. Paglingon nila ulit, naglalakad na matandang yon sa kanilang kinaroroonan. Wala na silang sinayang na sandali. Kumaripas na agad sila ng takbo. Wala silang pakialam kung makalika sila ng mas malakas na ingay. Habang tinatahak ang daan, hindi na nila napapansin na mas lalo na pala silang napapalayo sa tamang daan. Sobrang liblib na ng kanilang tinatakbo. Nakakadagdag pa sa kanilang takot ay ang nalalapit na pagsapit ng gabi. Tol, teka lang.
Hinihingal na ako. Hindi tayo pwedeng huminto, pre. Baka maabutan niya tayo. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Bakit naman ako mapapagod? Baliw ka ba? Ang layo na ng tinakbo natin. Pahinga muna tayo. O sige, 2 minutes lang ha. Tumingin-tingin pa ang dalawa sa paligid. Hindi naman na nila nakikita matandang aswang. Pero dahil hindi na nga sila pamilyar sa lugar na kanilang kinalalagyan, hindi nila magawang makampante. Tol, pwede na yata tayong lumabas. Wala na yata yung matanda. Problema nito, paano tayo makakabalik sa atin? Ang liblib na nito eh. Yun nga, Tol. Tapos, maggagabi na rin. Tol, may hinala ako kung anong klaseng tao yung matanda. Ang ibig ko sabihin, hindi siya tao. Isa ba tayo nang iniisip, Tol? Oo, aswang. Baka nga, Tol. Dahil sa ideyang iyon, agad na nagtindigan ang kanilang balahibo. Ramdam na ramdam nila bigla ang ihip ng hangin sa kagubatan at ang katahimikan na siyang tila bumibingi sa kanila. Kahit pagod, nagmamadali silang umalis. Natatanatan na nilang hinanap ang tamang daan kung papaano makakalabas sa kagubatan. Bilisan na natin! Huwag tayong papaabot ng gabi dito! Anong huwag papaabot? Maggagabi na nga! Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad sa kagubatan, meron na rin silang natanaw na kalsada. Nakahinga sila ng maluwag sa pag-aakalang makakauwi na sila. Nang naglalakad na sila roon, bigla na lang nilang napansin ang grupo ng mga tao na may mga dalang sulo. Parang parada, mababagal ang lakad at lahat ay nakasuot ng itim. Gumilid ang dalawa. Kulto ang unang pumasok sa isipan nila. Pero hindi yun basta kulto lang. Kulto pala ito ng mga aswang. Narinig kasi nila ang binibikas ng mga yon habang naglalakad. Kaya naman mas lalong dumagundong ang kaba sa kanilang dibdib. Nang halos 3 minuto nilang hinintay na makalagpas ang mga yon, mabilis silang lumayo roon. Windang na windang, para silang mabubuang sa mga nangyayari. Tol, totoo pala talaga itong mga aswang na to no? Anong gagawin natin ngayon? Tatakasan nga natin sila Dorobo kanina. Nandito naman tayo ngayon. Mukhang nasa lugar yata tayo ng mga aswang, pre. Hindi na yata tayo makakabalik sa atin. Huwag na nga magsalita lang ganyan, Tol. Baka mamaya magkatotoo yan. Isipin na lang natin kung paano tayo makakalis dito. Lakarin na lang natin tong daan na to. Baka dito, meron tayong makasalubong na sasakyan. Nang masiguro nilang wala ng mga aswang sa paligid, lakas loob na rin silang lumabas ng kanilang pinagtataguan. Lakad, takbo ang kanilang ginawa. Hindi na rin nila nababantayan ng oras. Inabot na pala sila ng 7:00. Maya-maya, isang malakas na busina ang kanilang narinig. Hoy! Magpapakamatay ba kayo? Makabokong kayo Kuya, baka pwedeng pasabay naman Sabay humarurot na lang ang sasakyan. Hindi sila pinakinggan ng lalaki. Mabilis na umalis ang truck. Bagsak ang balikat ng dalawa sa pag-aakalang makakabalik na sila sa kanilang baryo. Kaunting lakad pa ang kanilang ginawa. Meron na rin silang natanaw na liwanag. Meron palang nagmimina roon. Agad silang lumapit at nagtanong. Mabuti na lamang ay saktong may isa ring truck na papaalis. Kaya naman nakisabay na rin sila roon. Nakabalik naman sila ng kanilang baryo. Ang kaso nga lang ay 9:00 na. Kung saan-saan pa kasi nagpunta ang sinakyan nila. Tol, ano palang gagawin natin sa mga natuklasan natin? Ilihim na muna natin. Nakakabang kasi ako Pag kinalat natin, baka mamaya magalit yung mga aswang na yun sa atin. O sige, laylo muna tayo, Tol. Huwag na muna siguro tayo lumabas ng bahay. Paano yung trabaho natin? Ang ibig kong sabihin, saka lang tayo lalabas kapag papasok ng bahay. Pero kung wala tayong gagawin sa labas, huwag na tayo lumabas. Sige, Tol. Ingat ka Baka makasalubong mo yung mga kumag Mabilis naman akong tumakbo At 2 naman ang kamay ko para makipagsuntukan.
Hoy, tol! Nangasar ka ba? Joke lang naman. O sige na, uwi na ako. Tinapik na lamang siya sa balikat ni Tino. Napapailing na lang siya habang pinagmamasdan papalayo ang kanyang kaibigan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ay inabutan niyang nakahain na ang pagkain niya. Pero ang kanyang lola ay nakahiga na at natutulog. Napapangiti na lamang siya. Kahit kasi malaki na siya at nasa tamang edad na, inaasikaso pa rin siya nito. Huwag kang mag-alala, Lola. Kapag ako nagkaroon ng maraming pera, ititira kita sa mas magandang bahay. Kinabukasan ng umaga, papasok na naman si Robin sa panaderya. Panibagong kaba na naman dahil iniisip niyang baka makasalubong na naman niya si Dorobo at ang grupo nito. Hindi na naman siya natatakot kung makikipagsuntukan siya. Umiiwas lang talaga siya sa gulo dahil ayaw niyang bigyan ng problema ang kanyang lola. Dinala mo na ba yung baon mo? Naipasok mo na ba? Ay, opo, Lola. Nandito na po sa loob. Ipinasok ko na po. Marami pong salamat, La. Mukhang mabait ka yata ngayon. No ka ba, La? Lagi naman po akong mabait eh. Ay, oo na. Sige na, umalis ka na. At baka mapagalitan ka pa ni Mr. Smith. Matapos yumakap sandali sa matandang babae, ay agad na rin siyang naglakad palayo. Kagaya ng laging ginagawa, ay dadaanan niya muna si Tino para sabay silang pumasok sa trabaho. Pagpunta niya kina Tino, ilang bahay lang ang agwat ay nakita niyang may mga nagkukumpulang tao. Tol, anong meron doon? Hindi ko rin alam eh. Tingnan natin. Nadadaanan naman natin eh. Tara, anong oras na rin oh? Paglapit nilang dalawa sa mga nagkukumpulang tao, nakita nilang isang lalaking nakahandusay sa harap ng bahay. Sa gilid nito ay merong umiiyak na babae, mukhang asawa. Nang tingnan nila ang mukha ng lalaki, nalaman nila yon ang lalaking nakita nila na may dalang patay na manok. Ang lalaking pinaghihinalaan nilang aswang. Ayon sa kanilang narinig, meron daw isang matandang lalaki naman na pumaslang sa biktima. Bigla na lang daw tinaga ng mahabang itak. Napansin pa ni Robin ang mahabang kuko ng lalaki. Parang hindi na normal ang haba nito. Kaya naman isang ideya ang pumasok sa utak ni Robin. Sino kaya yung pumatay dun? Baka yung inagnakawan niya na manok? Di ba pinaghihinalaan natin na aswang yung lalaking yun? Pero, tol, may naisip akong dahilan kaya siya pinatay. Dahil lang ano? Hindi kaya may bumira sa kanya kasi alam na aswang siya. Kasi di ba tol, kagaya nung sa comics na nabasa natin, yung albularyo ang pumapas lang ng mga masasamang nilalang. O nga no, baka nga ganun na nangyari. Ibig sabihin, may tao talagang tumutugis sa mga aswang. Kung ganun tol, hindi pala natin kailangan mabahala. Meron naman palang pumapatay ng aswang eh. Ang tanong, sino? Napapailing na lamang ang binatang si Robin. Isang malaking palaisipan para sa kanilang magkaibigan ng bagay na yon. Pero hindi na lamang muna nila yon pinagtuunan ng pansin nang makarating na sila sa paniderya. Naging abala sila nung araw na yon dahil maraming tinapay ang kinailangan nilang magawa. Bandang 6:00 na ng gabi sila natapos. Tol, ang bait talaga ni Mr. Smith no? Akalain mo yung ginagawa pala natin mga tinapay kanina eh para sa bayampunan. Nabait naman talaga si Mr. Smith eh. Makikita mo naman kung paano niya tayo itrato. Napatigil sila sa kanilang paglalakad ng malayo pa lang ay matanaw na nila ang grupo ni Dorobo. Naglalakad yon pasalubong sa kanilang direksyon. Nang makita rin sila ng mga yon ay kaagad na tumakbo patungo sa kanila. Ang tanging nagawa ng magkaibigan ay kumaripas na lang din ng takbo. Nakita kasi nila ang iba sa mga yon ay may mga dalang pamalo. Pero sa kasamaang palad, hindi umayon sa kanila ang panahon sa mga puntong yon. Pagliko nila sa isang iskinita, ay nakasalubong naman nila ang iba pang kasama nila Dorobo. Tatakbo na sana sila sa kabilang daan pero nakaapak si Robin ng bote. Natumba siya dahil doon at nasugatan ng paa. Tol, mauna ka na! Bilisan mo! Hindi pwede! Paano ka?
Dalawa tayong mabubugbog kapag hindi ka umalis. Dali na, tol! Alis na! Sumbong ka sa barangay, bilis! Bago makalapit sila Dorobo ay agad-agad na rin tumakbo si Tino. Sinubukan naman ni Robin na makabangon, pero dahil sa sakit ng kanyang paa, hindi na niya magawa pang makapaglakad ng maayos. Ano? Alam mo matatakasan mo ako ngayon, ha? Di ako natatakot sa'yo. Kung suntukan ang gusto mo, papalagang kita. Nagpapatawa ka ba? Isa nga lang ang kamay mo, gusto mo pa akong palagan? Ano, saan ka aasa? Sa'yo mula naman nanalo ka sa akin? Bakit hindi natin subukan? Tayong dalawa lang, walang makikialam. Nagtawanan sila Dorobo, habang si Robin naman ay nanatiling matapang. Pinipilit niyang hindi magmukhang mahina sa harapan ng mga kaaway niya. Maya-maya lang, bigla nang lumapit sa kanya si Dorobo. Susuntukin niya sana yon, pero nakailag ang lalaki. Akala mo makakaisa ka ulit, ha? Hindi mo na mauulit yon, putol! Isang solidong suntok ang tinanggap ni Robin mula kay Dorobo. Sa lakas ng suntok nito ay kaagad siyang nawala ng malay. Hindi na niya alam ang mga nangyari matapos noon. Paggising na lamang niya, nakagapos na siya sa puno ng bayabas. Nasa gitna na sila ng kagubatan. Sila Dorobo naman ay nakapalibot sa pinagsama-samang sanga na sinisilaban ng apoy. Buti naman at gising ka na ngayon. Nasaan ba ako? Nasaan? Nandito sa gubat. Sa lugar kung saan uli kang makikita sa mundong ito. Anong sinasabi mo? Alisin niyo na tali niyan. Kanino ko ba gustong lumpuhin ang isang yan eh? Agad na inalis ang pagkakatali kay Robin. Kinuha ni Dorobo ang 2x2. Pinalo agad dito si Robin. Naisalag ni Robin ang kamay niya pero sa pangalawang palo, bumagsak na siya. Hilong-hilo. Nararamdaman na lamang niyang may umaagos ng dugo sa ulo niya. Hindi na siya nakapalag. Makahalong palo ng 2x2 ang tinamumula kay Dorobo. Noong mga sandaling yon, napagtanto ni Robin na ibang Dorobo ang naroon. Ang bersyon ni Dorobo na tila walang halaga rito ang buhay ng iba. Inasabi ko naman sa iyo eh. Ayoko nang tinatarantado ko sa harap ng mga tao. Bakit? Akala mo ba hanggang angas lang ako? Kaya-kaya kitang patayin, Robin. At ito ang gagawin ko ngayon. Lupaypay na si Robin. Hindi na niya maigalaw ang katawan niya. Pero naririnig pa rin niya ang mga sinasabi ni Dorobo. Habang nangyayari yon, napapaisip siya kung nanonood ba ang Diyos. Nagkaroon siya ng pagtataka na sa dami ng taong pwedeng makaranas ng ganon, bakit siya pa? Siya pa na wala namang ginagawang masama. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may naitanong pa siya sa Diyos. Anak din ba ang turing mo sa aming mga may kapansanan? Oo, bakit ganito ang kapalaran namin? Tuluyan nang nawala ng malay si Robin. Ang unang pumasok sa utak ni Dorobo ay patay na ang binata. Sige na, buhatin niyo na yan. Itapon niyo na sa ilog. Dinala nila ang katawan ni Robin sa ilog at doon ay pinaanod. Patawa-tawa pa ang mga yon na parang wala lang nangyari. Samantala, inanod naman ang inanod ng katawan ni Robin patungo sa kung saan. Buong akala niya rin ay patay na siya noon. Pero nang magising siya ay maliwanag na ang paligid. May naririnig na siyang tumitilaok na manok. May naaamoy siyang nagluluto. Ang bahay naman na kanyang kinalalagyan ay hindi pamilyar sa kanya. Agad siyang napabangon. Pero napaiga ulit nang maramdaman ang mga galo sa katawan. Lalong-lalo na ang kanyang ulo. Dito na niya naalala ang mga nangyari. Nagsarado ang kanyang mga kamao nang maisip si Dorobo at ang ginawa nito sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Sino ka? Yan talaga ang bungad mo matapos kitang sagipin at gamutin. Kayo ang nagligtas sa akin? Nakita kitang palutang-lutang sa ilog na yon, kaya kinuha kita. Marami kang galos. May sugat ka rin sa ulo. Hindi naman masama ang ugali ko kaya tinulungan na rin kita. Ano bang nangyari sa'yo?
May mga grupo ng lalaki nagdala sa akin sa kagubatan at binuhat nila ako. Akala ko mamamatay na ako eh. Sa katunayan, hindi ko rin inakala na buhay ka pa. Sa layo ng pinagmulan mo, tinagos ka papunta rito. Imposible na mabuhay ka, lalo na't may mga sugat ka at bugbog ang katawan mo. Maswerte ka, may himala. Biglang napaisip si Robin. Naalala niya ang huling sinabi niya bago siya nawala ng malay. Nakaramdam siya ng konsensya dahil sa pagdududa niya sa Diyos. Tawagin mo na lang akong Mang Ekong. Bahay ko ang kinalalagyan mo. Bakit parang ikaw lang naman ang nakatira sa lugar na ito? Oo, ako nga lang. Teka. Hindi ka naman siguro aswang ano? Kung aswang ako, edi sana'y nakalaga ka na. At yung mga laman loob mo ginawa ko ng sinigang o kaya sisig. Akala ko aswang ka eh. Akala ko rin doon sa mga lalaking sinasabi mo lang ikaw natatakot. Sa mga aswang din pala. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Mga aswang, oo. Nakakita na ako. Saan? Nang misang inabol kami ng mga bumugbog sa akin. Nakarating kami sa isang bundok. Noong una, meron kami nakitang bahay. May matandang lalaki doon. Mahabang balbas at bigote niya. Tapos, nagulat na lang kami nang makita naming may bit-bit siyang hita ng tao. Inabol niya kami pero nakatakas naman kami. Nang marating naman namin yung kalsada, nakita naman namin yung parada ng mga aswang. Meron silang mga sinasabi na hindi namin naintindihan. Ang naintindihan lang namin yung sinasabi nilang mga aswang sila. Kayo po ba? May alam po ba kayong mga aswang? Umupo ang matandang lalaki sa upuan na nasa harapan ng papag. Naglabas ito ng sigarilyo at sandaling humithit. Nakikita mo ba yung mga nakasabit na sandatang yan? Yang mga yan ay ginagamit ko. Ibig sabihin, pumapas lang ka ng mga aswang? Tumutugis ako ng aswang. Binata pa lang ako, gawain ko na ito. Sa katunayan, meron akong pinaslang na aswang nito lang. Isang lalaking aswang sa baryo ng Malolos. Teka, sa baryo ng Malolos? Taga roon ako eh. Alam ko na. Ikaw ba yung pumatay doon sa nakita namin lalaki na nakaandusay sa tawat ng bahay? Yung tumaga doon? Oo, ako nga. Pinaslang ko na siya bago pa siya makapagdulot ng problema sa mas marami. Ang lalaking yun ay hindi natural na aswang. Siya ay biktima ng yanggaw. At sa oras na mayanggaw ka, wala ka ng pag-asang makabalik sa pagiging tao. Kaya kailangan ng patayin. Yanggaw? Ano yun? Basta, ang mamaraan ng aswang para magparami sila. Hahawaan kanila para maging aswang ang simpleng tao. Hindi ko inakala na ganito pala ang mga aswang. At totoo pala talaga sila. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong may binabalak silang masama sa probinsyang ito? Bakit? Kakainin ba nila mga tao sa probinsya natin? Sasakupin nila ang probinsyang ito at unti-unti nilang buburahin ang mga tao rito. Paano niyo po nalaman ng mga ganito? Tingin mo ba magiging manunugis ako kung wala akong alam sa kanila? Matagal ko na itong ginagawa, pero dahil mag-isa lang ako, hindi ko sila magawang patahimikin lahat. Ikaw? Ako? Oo, may iba pa bang ikaw rito? Bakit? Anong meron? Kailangan mo kong tulungan. Ha? Kailangan mo kong tulungan para labanan ng mga aswang. Ha? Anong may tutulong ko dyan? Tutulungan kitang matutunan ng mga bagay na may kinalaman sa pakikipaglaban. Uy. Sandali lang naman. Hindi pa naman ako napayag At saka, tingnan mo nga, anong may tutulong ko sa laban-laban na yan? Kita mo naman, di ba? Buto lang ka ng braso ko. Ano naman? Anong ano naman? Ano naman kung putol lang isang braso mo? Tinatanong pa ba yan?
malamang wala akong may tutulong. Ikaw nga, 2 braso mo o kamay. Nahihirapan eh. Ako pa kaya? Marami kong hindi kayang gawin dahil sa kabansanan kong ito. At baka lang hindi mo alam. Kaya mas magandang humanap ka na lang ng iba. At dahil may kulang sa'yo, mababa na ang tingin mo sa sarili mo. Hindi naman sa mababa ang tingin ko sa sarili ko. Yon ang nakikita ko. Kaya ka siguro nabubuli ng mga siraulo kasi hinahayaan mo lang sila noon. Kasi iniisip mo na hindi ka pwedeng pumalag sa kanila kasi may kulang sa katawan mo. Alam mo, hindi naman nakapansanan mo ang problema kung bakit ka nanliliit eh. Kundi yung takbo ng utak mo ang dapat mong ayusin. Kasi kung ikaw mismo bababa ang tingin mo sa sarili mo, ano pa nga asahan mo sa iba? Kung ano ang trato mo sa sarili mo, ganon din ang trato nila sa iyo. Hindi na nakapagsalita si Robin. Nakaramdam siya ng lungkot at tiya sa kanyang sarili. Aminin man niya kasi o hindi, tama naman ang mga sinabi na matanda. Matagal na panahon na niya rin kasing hinahayaan ng mga taong nang aapi sa kanya. Matagal na panahon siyang nanahimik at umiintindi. O bakit ka natahimik? Tama ako, no? Oo, tama ka na. Sabihin na nating kaya ko naman. Pero paano nga ang gagawin ko? Kahit na kailan, hindi pa ako nagkaroon ng karanasan sa pagpatay ng mga ganyang aswang. Tsaka, bakit mo ba ako pinipilit? Wala ka namang ibang mahanap? Ang totoo niyan, marami na akong nakasama. Pero ni isa sa kanila ay wala man lang karapat-dapat. Ikaw napili ko kasi nararamdaman kong busilak ang puso mo. Busilak? Hindi mo naman ako kilala eh. Kaya nga sabi ko nararamdaman ko. Nakikinig ka ba talaga ng maayos sa sinasabi ko? Hindi ko alam kung papatusin ko yan eh. Gusto ko lang naman kasi ng payapang buhay kasama ng lola ko. Gugulo lang ang buhay ko kapag sumama ako sa iyo eh. Kung hindi ka sasama sa akin, ganun din. Magiging magulo pa rin ang buhay mo at ang buhay ng lahat. Dahil nalalapit na ang kanilang paghahasik. Pero kung sasama ka sa akin, pwede natin silang mapigilan. Pwede nating mapabagal ang mga plano nila. Manong, pasensya na. Pero ang hirap din kasing magtiwala sa sinasabi mo kasi hindi naman kita kilala eh. Gusto mo bang malaman kung nagsasabi ako ng totoo? O gusto mo ring malaman kung talaga bang pumapas lang ako ng aswang? Tumayo ang matandang lalaki. May hinila itong baul galing sa ilalim ng papag. Kinuha nito ang isang espada roon. Hinagis nito kay Robin yon. Nasalo naman yon ng binata. Yan ang ginagamit ko sa tuwing lalabas ako. Ito mga nakasabit dito, minsan ko lang yang gamitin. Ano naman ang meron dito? Pakiramdaman mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo kapag hawak mo ang espadang yan. Ha? Wala naman. Aray! Anong masasabi mo? Anong meron dyan sa espada na yan? Bakit nakaramdam ako ng parang kuryente? Hindi ito pangkaraniwang espada. Ginagamit lang ito ng mga kagaya ko na kung tawagin ay antingero. Ang antingero ay ang taong gumagamit ng anting-anting. Ang anting-anting naman ay nakakapagbigay ng kakaibang lakas o kapangyarihan sa gumagamit nito. At Sandali. Sinasabi mo bang meron kang kapangyarihan? Sige nga, ipakita mo sa akin. Ang anting-anting ay hindi basta-basta ginagamit kung hindi naman kinakailangan. Wala ka naman pala eh. Baka gawa-gawa lang yan eh. Hindi pa ba sapat na paliwanag yung naramdaman mo sa espada? Bakit hindi mo ulit subukang hawakan? Hindi na nakapagsalita pa si Robin. Sa totoo lang, may parte na rin ng kanyang utak na tila naniniwala sa mga sinasabi ng matanda. Sadyang hindi niya lang talaga alam ang kanyang sasabihin. Bumuntong hininga na lamang ang matandang si Ekong. Napapailing ito. Pero kailangan mo na munang magpagaling. Gusto ko nang umuwi sa amin. Sige. Umuwi ka kung kaya mo.
kung kaya mo lang naman. Sandaling iginalaw ni Robin ang kanyang katawan, pero kaunting galaw lang niya ay nararamdaman na niya agad ng kirot. Bagya pa rin siyang nahihilo. Sa puntong ito, alam niyang tila hindi agad siya makakabalik sa kanilang baryo. Naisip niya agad ng kanyang lola. Sigurado mag-aalala yon kapag hindi siya nakauwi. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ka na muna. Gagamutin ko pa mga sugat mo. Kapag gumaling ka, ikaw na bahala magdesisyon kung sasama ka sa akin. Pero sana, pag-isipan mo ng maigi. Tumango na lamang si Robin. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na ang kinagabihan. Binalikan siya ni Mang Ekong na may mga dala ng gamot na pamahid. Sobrang hapdi ng mga gamot na yon. Mayak-iyak siya sa sobrang sakit. Parang maiihi siya sa kirot. Tagaktak din ang kanyang pawis. Kailangan mong tisin ng hapdi kung gusto mo talagang gumaling ka kagad. Ano bang ginagawa ko? Hindi ba nagtitiis na ako? Ay, mabuti naman. Teka, may tanong lang ako. Ano yon? Wala ka bang anak? Asawa? Pamilya? Biglang umiti na mapait si Mang Ekong. Hindi pa man ito nagsasalita, tila naramdaman na agad ni Robin na hindi saya ang ibig sabihin ng ngiting yon. Bumuntong hininga si Mang Ekong. May kinuha itong pitaka. Inilabas ang dalawang larawan. Larawan ng isang batang babae at ng isang babae na maganda. Anak at asawa mo? Wala ka bang latest na picture nila? Ayan ang huling itsura nila nung huli ko silang makita. Matagal na silang wala. Maraming taon na rin ang nakalipas. Ay, pasensya na. Hindi ko alam eh. Wala ako nung gabi na yon. Umalis ako para sana bilhan ng masarap na pagkain ng anak namin dahil kaarawan niya. Pero na makabalik ako, naabutan ko na lang silang nakahandusay sa sahig. Duguan at wala ng buhay. Sabi ng isa kong pinsan na kasama nila na maswerteng nakaligtas. Inatake sila ng aswang. Nangyari yon dahil sa akin. Dahil sa pagiging manunugis at antingero ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Para bang hanggat hindi ko natatalo mga aswang, hindi matatahimik ang konsensya ko. Yung pala ang dahilan kung bakit mas pinagpatuloy mo ang pagiging manunugis. Yun lang din naman kasi ang natataging paraan para mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng mag-ina ko. Wala ka namang kasalanan. Paano mo nasabi? Ako nga ang dahilan kung bakit sila namatay. Ang aswang ang may kasalanan ng lahat at hindi ikaw. Hindi man kita kilala. Pakiramdam ko, ikaw yung tipo ng ama at asawa na gagawin ng lahat para sa pamilya. Siguro nung gabing yun, hindi lang umayon ng panahon para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw ang may kasalanan. Madali lang sigurong sabihin yan para sa'yo kasi hindi naman ikaw ang nakakaramdam. Siguro. Baka nga nasabi ko lang to kasi hindi ko alam ang pakiramdam. Pero para sa akin, wala kang ginawang mali at wala kang kasalanan. Ngumiti na lamang ang matandang si Ekong. Ganon din naman si Robin. Nung gabing yun, pakiramdam ni Robin ay matagal na niyang nakita ang ngiting yun. Pakiramdam niya ay matagal na niyang kilala si Mang Ekong. Dahilan para unti-unti siyang maging komportable. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinaumagahan, paggising ni Robin, nagtataka siya dahil nagagalo na niya ang katawan niya. Isang araw lang, unti-unti na agad naghilom ang iba niyang mga sugat. Kakaunting kirot na lang din ang nararamdaman niya sa kanyang ulo. Bumangon siya. Nakita niya si Mang Ekong sa labas na naglalaga na ng karne. Sandaling tinapon ng matanda ang sigarilyo nito nang makita siyang nasa pinto. Kaya mo nang tumaya. Pwede ka na palang makauwi. Ituturo mo ba sa akin ang daan? Kung gustong-gusto mo nang makauwi, bakit hindi? Basta yung sinabi ko sa'yo, pag-isipan mo. Bumalik ka na lang dito kapag buo na ang loob mo.
Pero bago ka umalis, may mga ipapadala ko sa'yo. At kumain ka na rin muna. Kailangan mo ng lakas. Nang maluto na ang sinasalang ni Mang Ekong, sabay na rin silang kumain. Pagkatapos ay inihatid na rin siya na matanda. Naglakad sila ng halos 20 minutos bago sila nakarating sa kalsada. Yung mga pinadala ko sa'yo, kakainin mo yon para mas madaling maghilom ang ibang mga sugat mo. Pati na rin yung mga lamog. Oh, iwanan na kita. Hintayin mo na lang kung may dadaan na sasakyan. Mang Ekong, Oh, maraming salamat po ay walang anuman. Hindi ko po alam kung bakit ang bait niyo sa akin pero babawi ako balang araw. Hindi ako mabait sa'yo. Kailangan ko lang talaga ng makakasama sa laban ko sa mga aswang. Nang may dumaan na rin jeep, ay agad na nakasakay ang binatang si Robin. Iika-ika pa siyang lumakad pero kaya na niyang kumilos. Halos kalating oras din ang kanyang biyahe at nakarating na rin siya sa bungad ng kanilang baryo. Huminga siya ng malalim. Nag-iisip na siya ng idadahil niya sa kanyang lola. Maya-maya lang ay nakarating na rin siya sa kanilang bahay. Pero nagtataka siya kung bakit wala sa bakura na matanda. Agad naman siyang lumapit sa pintuan. Nakabukas lang yon. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na lang siya ng kaba. Lalabas na sana siya ng kanilang bakura nang biglang makita niya si Tino. Lumuwag ang kanyang pakiramdam nang masigurong nakaligtas ng maayos ang kanyang kaibigan. Tino! Uy, Robin! Gagi! Ayos ka lang ba? Ang dami mong galos Anong ginawa nila sa'yo? Bakit iika-ika ka maglakad? Saka ako na ikukwento sa'yo, tol. Gusto ko lang malaman kung alam mo ba kung nasaan si Lola. Si Aling Pasita? Oh, bakit? Nasa ospital si Aling Pasita kagabi pa. Ha? Anong nangyari sa kanya, tol? Pre, baka mabibigla. Kasama si Lola Pasita sa inatake ng aswang. Papunta kasi siya sa istasyon ng pulis kagabi para humingi ng tulong dahil nga hindi ka umuwi. Bigla silang inatake ng aswang Lahat ng nakakasabay nilang maglakad, nakadamay din. Basta, marami silang nasugatan. Sige tol, samahan mo ko. Mabilis silang pumara ng tricycle. Hindi pa man nakakapagpahinga sa mga nangyari sa sarili niya, kagad na rin silang nagtungo sa ospital. Pinuntahan nila ang silid na matanda. Inabutan nila yung natutulog. Ang sabi sa kanila ng doktor ay stable na ang kalagayan ng matanda. Nakahinga naman ng maluwag si Robin. Napaupo na lang siya sa gilid kasama si Tino. Bakit biglang nagkaroon ng aswang dito sa atin, tol? Hindi ko rin alam Basta bigla na lang daw lumitaw. Merong isa na nakuha sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Wala nang balita kung ano na nangyari. Mukhang nagkakatotoo na nga yung sinasabi ni Mang Ekong Sinong Mang Ekong? Basta, tol. O, isa ka pupunta. Hahanap ako ng pera para mabayaran lahat ng mga bayarin dito sa ospital. Bayad na to. Sinagot na ni kapitan natin ang lahat ng gastusin. Mabuti naman kung ganon. Tol, ikaw na munang bahala kay Lola. Sabihin mo, nakabalik na ako para di siya mag-alala. Naghanap lang kamo ako ng pera. Isan nga naman ang punta mo. May kailangan kong makausap na tao. Sige na, tol. Kahit na miss na niya ang kanyang lola, pinili na muna niyang balikan si Mang Ekong. Napagtanto niya kasing mas mainam nang tanggapin niya ang alok nito nang sa ganun ay magkaroon din siya ng kakayahan na protektahan ng kanyang lola. Bakit nandito ka na kagad? Mang Ekong, nakapagdesisyon na po ko. Asama mo na ba ako? Opo. Bakit naman bigla ka nakapagdesisyon? Napasama po yung lolo ko sa mga inatake ng aswang sa lugar namin kagabi. Naisip ko lang na kailangan kong protektaan ng lola ko. At hindi ko yung magagawa kung wala akong lakas ng loob at kung wala akong kaalam-alam kung paano labanan ng mga aswang. Kung papayag ka na pala, marami akong ipapaliwanag sa iyo. Mga bagay na dapat mong tandaan sa pagiging antingero. Antingero? Magiging ganun po ba ako?
Halika, sumama ka sa akin. Naunang naglakad ang matandang lalaki at nakasunod lang si Robin dito. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, narating na rin nila ang sapa. Sa gilid ng sapa, may maliit na kuweba. Hindi kakasya ang tao kung hindi ito gagapang. Seryoso? Dadaan tayo dyan? Ano ba talaga ang gusto mo ipakita sa akin? Nasa loob nito ang isang anting-anting na matagal lang naghihintay ng amo. Sumunod ka sa akin. May mga galos pa ako eh. Masakit pa rin konti. Tiisin mo! Gumapang na si Mang Ekong. Napapailing na lamang si Robin pero sumunod na rin siya sa matanda. Nang malagpasan nila ang masikip na lagusan, nakatayo na rin sila sa wakas. Nasa malawak na parte na sila ng kuweba. Tulungan mo ako itulak ang batong ito. Ang bigat naman ito. Nang maalis na nila ang batong naroon, bumungad sa kanila ang kwintas na may palawit na buwan. Kulay pilak ito. Nanlalaki ang mga mata ni Robin nang makita niyang maliwanag yon. Uy, Mang Ekong, anong nangyayari? Ibig sabihin lang nito, kinikilala ka ng anting-anting. Kunin mo siya. Kukunin ko talaga? Oo. Ano bang sinabi ko? Marahang kinuha ni Robin ang kwintas. Namamangha siya sa liwanag na inilalabas nito. Maya-maya lang ay meron na rin siyang naramdaman na parabang may dumadaloy sa braso niya patungo sa buong katawan. Uy, anong nangyayari sa akin? Kagaya nga ng sinasabi ko, kinikilala ka ng anting-anting. Ibig sabihin lang nito, ikaw ang bagong tagapangalaga niyan. Bagong tagapangalaga? Ibig sabihin may dati? Oo. Ang kaso nga lang, nawala sa wisyo ang taong yon. Nalulong sa sugal at napabayaan na niya ang anting-anting na to. Kaya naman, ikaw ang pinipili niya dahil sa pagiging bukal ng puso mo. Paano ko naman to gagamitin? Susot ko lang? Ako na lang bahala magturo sa'yo. Papakinggan mo lang ang lahat ng sinasabi ko. Matapos makuha ang anting-anting na yon, ay agad na rin silang umalis doon. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Mang Ekong ay di pa rin siya makapaniwala sa nakikita niyang liwanag. Maya-maya lang ay sinimulan na rin nila ang pag-aaral tungkol sa mga bagay na dapat niyang malaman. Makakapal na libro ang nilabas ni Mang Ekong. Napapakamot na lamang ng ulo si Robin. Narito sa mga librong ito ang mga dapat mong matutunan. Binasa ni Robin ang lahat ng mga nakasulat sa libro. Ilang araw siyang nagpabalik-balik sa bahay ni Mang Ekong para lamang matutunan ng lahat. Hindi nagiging madali para sa kanya na kabisaduhin ang lahat ng mga nabasa niya. Pero kahit na papaano, nagkaroon siya ng progreso. Sa mga sumunod na araw, ang sinasanay naman ni Robin ay kung paano gamitin ng maayos ang anting-anting. Sinasabayan niya rin ng paghawak ng sandata. Madali lang nakukuha ni Robin ang mga galaw. Pero ang pagpapalabas ng tunay na lakas ng anting-anting ay hindi niya pa gaanong gamay. Wala pa rin ba sila Dorobo? Wala nang mangyari yun sa'yo. Hindi na sila rito nakita eh. Baka akala siguro nila namatay ka na kaya nagtatago na. Mas maganda nang wala sila rito, tol. Kasi kung nandito sila, binubuli pa rin nila tayo. Mayayari na sila sa akin. Baka atakin sa puso mga yun kapag nalaman nilang buhay ka pa. Pero masaya ako sa iyo, pre. Mukhang maganda ang dulot sa iyo ng sinasabi mong manunugis ng aswang eh. Sigurado ka ba na papasukin mong landas, pre? Delikado kasi yan eh. Nung una, nag-aalangan din ako, tol. Lalo na ngayon. Meron akong kakulangan. Pero naisip ko rin naman na hindi tuwad lang para gumawa ko ng paraan para protektahan ng mga mahal ko sa buhay. Ayoko nang maramdaman pa na wala akong silbi sa buhay ng iba eh. Isa pa, may masamang binabalak ang mga aswang. Kailangan namin silang mapigilan. Kung hindi, baka marami tayong mapahamak. Pre, pwede ba ako dyan? Saan? Dito sa tabi ko? Dito babi ka. Umusog ng bahagya si Robin habang sila'y nasa lumang waiting shed. Natatawa na lamang si Tino dahil mali ang pagkakaunawa ni Robin. Hindi. Ang ibig kong sabihin,
pwede ba ako diyan sa pinasok mo? Gusto ko rin kasing matutong pumalag sa mga aswang, pre. Kasi ayoko naman dumating yung araw na sila mama ang mabiktima kasi wala akong magawa. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, tol? Hindi kasi biro itong ginagawa ko. Buhay ang nakataya dito, tol. Ganun din naman eh. Kung wala akong gagawin baka mapahamak din ang pamilya ko kasi sabi mo nga, may masamang balak ang mga aswang. Kaya ganun na lang ang gagawin ko. Gagawa na lang din ako ng paraan. Kaya sige na, sama mo na ako dyan. Gagawin ko lahat para lang matuto. Kung ganon, sumama ka sa akin ngayon. Paano lola mo? Nagpaalam naman na ako sa kanya Naaalis ako ngayong araw. Isa pa, pupunta naman siya mamaya kay Mr. Smith Napapasin ko nga pala, pre. Yung lola mo parang may gusto kay Mr. Smith Hayaan mo silang matatandaan naman na sila Siya nga pala, tol. Anong sabi ni boss sa akin? Ilang araw na ako hindi nakakapasok Sabi niya, naghanap na rin muna siya ng kapalit natin. Bumalik na lang daw tayo kapag ayos na yung mga inaasikaso natin. Mabuti naman kung ganun. Matapos ang usapang yon, ay agad na rin silang bumiyahe. Nang makarating na sila, ay inabutan nila si Mang Ekong na nag-iinsayo gamit ang espada. Napatigil ito na makitang may kasamang ibang tao si Robin. Nagtataka si Mang Ekong na tumitig sa kanila. Kaibigan ko, siya lang yung nakakalam ng lahat ng ginagawa ko rito. Gusto niyang sumali sa ginagawa ko. Pwede ba siya? Magandang hapon po. Ako po si Tino. Agaya ni Robin, meron din akong pamilya na gustong protektahan. Gusto ko po sana na sumali para magkaroon ako ng kaalaman kung paano kakalabanin yung mga aswang na yon. Gusto mo sumali? Bakit? Tayo mo bang magsakripisyo para sa iba at hindi lang para sa pamilya mo? Para ho sa iba? Baka akala mo na ang pagiging manunugis o antingero para lang maprotektahan mo ang pamilya mo. Ito ay para mapigilan ang mga aswang para maprotektahan naman ang nakararami. Ngayon, gusto kong ulitin ang tanong ko sa iyo. Kaya mo bang mamatay para sa iba? Sandaling napaisip si Tino. Hindi nito inaasahan ang tanong na yon. Kaya nung una, hindi rin nito alam ang isasagot. Inakbayan siya ni Robin. Tumingin ito nang nakangiti sa kanya. Pamilya rin ang una kong inspirasyon kaya ako ito pinasok. Pero nung maunawaan kong panganib na maaaring gawin ng mga aswang na yon, saka ako naintindihan na kailangan din pala ako ng ibang tao, tol. Isipin mo na lang kung ano ang mangyayari sa oras na ang pamilya mo lang ang nakaligtas sa gulo, habang ang iba ay namatay. Hindi mo naman ako kailangan konsensyahin, pre. Kasi buo naman na loob ko Kaya ko magbuwis ng buhay para sa ibang tao. Hindi ako takot mamatay para sa nakakarami. Kung ganyan naman pala, wala tayong problema. Kunin mo ang isang itak na naroon sa pinto at lalabanan mo ko. Ha? Agad-agad? Gusto mong magsala, hindi ba? Kaya labanan mo ko. Napapakamot na lamang sa ulo si Tino. Sa hapon na yon, nagsimula ang pagsasanay ng lalaki. Habang si Robin naman, nagtungo siya sa kagubatan para subukan namang buhayin ang tunay na kapangyarihan ng kanyang anting-anting. Umupo siya sa malaking bato sa gitna ng kakahuyan. Ipinikit niya ang mga mata. Sinubukan niyang kumonekta sa kalikasan. Matinding konsentrasyon ang kanyang ginawa. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin naging aktibo ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting. Ang tanging nagagamit lamang niya ay ang kakaunting parte nito. Makalipas pa ang 1 linggo, naging handa na rin ang magkaibigan para sa kanilang magiging unang misyon. Babalikan nila ang bahay na matandang aswang na nakita nila. Dakong 9:00 ng gabi, umalis na sila sa bahay ni Mang Ekong. Mang Ekong, gaano nyo na po katagal ginagawa tong pagtugis sa mga aswang? Matagal na rin. Mula pa nung binata ako. Ito na rin pala ang naging buhay ninyo? Kaya pala sanay na rin kayo no? Tol, malapit na tayo. Manda ka na. Natanaw na rin nila ang nag-iisang bahay sa gitna ng kagubatan. May malakas na lampara doon kaya kahit na nasa malayo sila, ay kitang-kita nila ito. Hinugutan nila ang kanilang mga sandata. Nang ilang metro na lang ang kanilang distansya,
nagtago na muna sila para magmasid. Mang Ekong, ano yung hawak ninyo? Langis. Dito natin malalaman kung may aswang sa paligid. May aswang ba rito? Hindi kumukulo ang langis eh. Ibig sabihin wala. Tara na. Nauna nang lumabas na pinagtataguan si Mang Ekong. Lumapit sila sa bahay. Napapatakip na lamang sila ng ilong dahil sa mga naaamoy nilang masangsang. Para bang mga nabubulok na daga. Dito namin nakita yung matandang lalaki. Diyan sa mismong lamesa na yan. Diyan niya nilagay yung hita ng tao. Dito mong aswang ang narito. Sa katunayan, hindi lang siya basta aswang. Malakas ang kutob ko na kakaibang aswang siya. Anong ibig niyong sabihin? Nararamdaman ng anting-anting ko na hindi siya pangkaraniwan. Itong mga ginagawa niya, parang libangan niya lang. Kailangan natin siyang paghandaan. Hintayin ba natin siyang dumating? Oo. Kailangan natin siyang paslangin. Lalo na't malaki siyang banta sa buhay ng mga tao. Nung mga oras na yon, bumalik na muna sila Robin. Nagtago na muna sila at hinintay ang matandang aswang na magpakita sa kanila. Pero sa halip na ang matandang yon ang kanilang makita, ang mga dumating ay mga lalaking nakaitim. Ang mga aswang na inaakala nilang mga kulto. Manda kayo. Bibiglain natin sila. Kaya ba natin yan? 6 lang yan, tol. Kayang-kaya yan. Sumenya si Mang Ekong. Pagkabilang nila ng 3, agad silang lumabas at inatake ang mga aswang na nasa bakuran. Nagulat ang mga yon. Agad na umilag pero dahil sa bilis nila, tinamaan agad ng 3 aswang. Samantala, ang mga natitira naman ay mabilis na nakadistansya. Nag-iisa tayo. Bahala na muna kayo sa mga sarili ninyo. Bahala talaga? Tol, ngayon na! Hinawakan ni Robin ang kanyang anting-anting. Pumikit siya ng 5 segundo. Pagtilat niya, ay nararamdaman na niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang buong sistema. Mabilis niyang nilapitan ang katapat niyang aswang. Sinubukan siya nitong patamaan ng mahahaba nitong kuko pero hindi yun nagtagumpay. Nang makakuha naman ng tamang pagkakataon si Robin, agad niyang hinataw ng espada ang tagiliran ng aswang. Pagdistansya nito ay nilapitan niya ulit at saka itinarak ang espada sa dibdib nito. Matapos siyang paslangin ng kanyang kaharap, nakita niyang napaslang na rin ni Tino ang kalaban nito. Si Mang Ekong naman ay ganun din. Sus! Sisiw lang naman pala to, Mang Ekong. Huwag ka masyado matuwa. Ito mga nakalaban natin ay wala pa sa kalingkingan ng mga malalakas na aswang. Tama si Mang Ekong. Kung natatandaan mo yung mga nabasa mo sa libro, ang mga tiktik ang pinakamababang uri ng aswang, tol. Tiktik pa lang ang mga ito. Saka ka matuwa kapag nakapatay ka na ng gabunan. Ano naman ang gagawin natin ngayon? Mukhang nakaramdam ang sinasabi niyong matanda na narito. Kaya susunugin na lang natin ang bahay na ito. Sumang-ayon naman ang 2 binata. Mga ilang sandali lang ay siniliban na nila ang bahay. Kasamang nasunog doon ng mga nakaimbak na katawan ng tao. Pati na rin ang ilang kagamitan na di umano ay ginagamit sa pangyayanggaw. Puntahan naman natin yung sinasabi niyo kung saan niyo nakita yung parada ng aswang. Diretsuin lang natin tong daan na to. May makikita tayong kalsada dyan. Tinumbok nila ang direksyon na sinasabi ni Robin. Ilang minuto lang, narating na nga nila ang kalsada. Pero sa pagkakataong ito, ay wala naman silang nakitang kahit na ano. Walang aswang, walang kahit kaunting bakas. Kaya ang ginawa nila, naglakad-lakad pa sila sa lugar na yon. Inabot na sila ng 2 oras. Wala pa rin silang napala. Umuwi na muna sila sa gilid. Nanigarilyo na muna si Mang Ekong habang ang 2 binata naman ay inilabas muna ang baon nilang suman. Nakakagutom din pala tong ganitong trabaho no? Mas magandang nagugutom ka pa. Kaysa naman hindi mo na maranasan magutom kasi patay ka na. Mang Ekong, baka matakot si Tino sa sinasabi nyo ha? Hindi matatakot yan. Ang galing nga niya kanina eh. Talaga? Magaling ako? Oo, magaling ka. Nagamit mo agad ang mga itinuro ko sa'yo.
Pero huwag ka masyadong emosyonal kapag nakikipaglabang ka, ha? Doon ka pwedeng madali. Nakakabanis kasi yung mga aswang kanini. Ang baho ng hininga, nakatapat pa sa mukha ko. Mang Ekong, sa tingin mo, gaano karaming aswang ang makakalaban natin? Marami. Magkakaibang angkan. Pero sa pagkakaalam ko, isa lang naman ang pinuno nila. Hindi naman sa naduduwag ako pero kakayanin ba natin sila? Hanggat nasa atin ang anting-anting, walang problema. Paano naman ako? Wala naman akong anting-anting. Kakayanin mo yan. Kailangan mo lang masanay. Pero dapat handa ka rin kapag namatay ka na. Ito talaga si Mang Ekong, lagi akong tinatakot. Napangisi na lang ang matandang lalaki kay Tino. Mga nasa 10 minuto rin ang kanilang pagpapahinga. Maya-maya lang ay nagpatuloy na rin sila. Pero hindi na nila nahanap pa ang mga aswang. Pati na rin ang matandang kanilang hinahanap ay wala na rin. Napagdesisyonan na lamang muna nilang umuwi. Nang sa ganon ay nagkaroon sila ng maayos na pagpapahinga. Pumasok na kayong dalawa sa loob at matulog na kayo. Hindi dapat kayo nagpupuyat. Ikaw, Mang Ekong, hindi ka ba matutulog? Matutulog na rin ako maya-maya. Magpapahagin lang muna ako. Mukhang malalim ang iniisip nyo Hindi naman. Inuubos ko lang tong sigarilyo. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Tumango na lamang si Robin at Tino. Makatabi sila sa papag. Paghiga nila ay saka lamang nawala ang kanilang antok. Pareho nilang naalala ang mga kaganapan habang kinakalaban nila ang aswang. Hindi pa rin makapaniwala si Robin na kinaya niyang makapas lang ng ganong kabangis na nilalang. Dahil dito, unti-unting tumaas ang kanyang moral. Hindi na niya pinapansin ang kakulangan niya sa katawan. Para bang pakiramdam niya, pinanganak na siyang kumpleto dahil sa nagawa niyang pakikipaglaban. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako kasi buhay ka. Ano ka ba, tol? Halos 2 linggo na yun. Hindi ka pa rin ba makamove on? Buwang ka ba? Akala mo ba nakatulog ako noon? Isip ako ng isip kung anong nangyari sa'yo, no? Sinubukan ko nga makapagsumbong sa mga pulis pero di rin naman ako inintindi. Pakiramdam ko kaya noon, wala akong kwenta. Sus, wag mo nga sabihin niyan, tol. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Kaya kita unang pinatakas kasi ayaw ko rin naman na mapahama ka. Tapos na yun, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, buhay ka at magkasama na tayo ulit. Ako pre, sa susunod na malagay na naman ang buhay natin sa alanganin. Hindi na kita iiwan. Ikaw ang bahala, tol. Gusto mo yan Lumipas ang 1 oras, muli na silang dinalaw ng antok. Mahimbing ang kanilang tulog, pero maaga silang ginising ni Mang Ekong. Ayon sa matandang lalaki, kailangan nilang pumunta sa kanilang baryo. May hinala kasi ito na doon na nagmamasid at umaaligid ang ibang aswang. Dahil sa ideyang ito, nagmamadali silang makaalis. Pagdating nila sa baryo ng Malolos, wala naman silang napapansin na kakaiba. Nilibot nila ang buong baryo at nasiguro nilang wala namang aswang na nakapaligid. Palagay ni Robin, masyado pang maaga kaya hindi pa nagpupunta roon ng mga aswang. Pero hindi sila naging kampante. Mga Ekong, doon na muna tayo sa bahay namin para patimplahan man lang kita ng masarap na tableya ng lola ko. Hindi ba nakakaya sa lola mo? Baka mamaya masungit ang lola mo Hindi naman yun masungit. Sa katunayan, pala kaibigan ng lola ko. O sige, mas maganda nga yan. Para habang nagpapalipas tayo ng oras nakakapagpahinga din tayo sa inyo. Sasabihin na rin ba natin ang tungkol sa pagiging manunugis natin? Wag na muna, tol. Pag-aalala lang si lola. Pagdating nila sa bahay, saktong naabutan nila ang matandang babae na nagluluto. Napatingin ito sa kanila. Ngumiti ito kay Robin at agad na lumapit. Buti naman at natapos na rin ang pamumundok ninyo. Nagsikain na ba kayo? Nagluluto ko ng nilagang baboy.
Hindi pa ako kumakain la. Saktong-sakto. Ang bango ng niluluto nyo, Aling Pasita. Nararamdaman ko kasi na darating kayo kaya nakapagluto ako. Teka, sino pala itong kasama ninyo? Siya nga pala la. Ito nga pala si Mang Ekong. Siya yung kasama naming mamundok. Magandang araw sa iyo. Pagtingin nila Robin sa matandang lalaki, nakita nilang nakatulala na lamang ito sa mukha ni Aling Pasita. Hindi nila alam kung bakit, kaya ang ginawa ni Tino ay tinapik ito sa balikat. Uy, Mang Ekong, kinakausap ka ni Aling Pasita. Maganda ka sa araw. Ibig ko sabihin magandang araw din sa iyo. Halika na kayo. Pasok na. Luto na rin naman itong nilaga. Mang Ekong, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang naman ako. Mang Ekong, umamin ka nga. Nabigani ka ba kay Aling Pasita? Uy, para kang si Ratol. Kitang-kita naman pre. Itong si Mang Ekong, betang lola mo. Naku, love triangle lang dating nito. Anong pinagsasabi mo dyan, tol? Hindi mo ba talaga nahalata? May gusto si Mr. Smith sa lola mo. Sino naman si Mr. Smith? Siya yung boss namin sa panadirya. Isang kano. Naku, matinding katunggali mo, Mang Ekong. Gwapo yun, tapos mabait. Tol, para kang timang. Tigil mo nga yan, baka marinig ka pa ni Lola dyan. Ano ba ang pinagbubulong-bulungan nyo dyan, hay? Pumasok na kayo dito at inihanda ko na yung hapagkainan. Agad na rin silang pumasok sa loob. Bago sila magsimula, isang bisita ang dumating. Pagtingin nila sa pinto, naroon si Mr. Smith at may dala pa ito mga prutas. Nakaayos ang buhok, nakasuot ng pamorma. Uy, Mr. Smith, you're here. Good timing. Come, eat with us. Eat. Oh, thank you. By the way, this is for you, Pasita. This is good for your health. Ito pala yung Smith. Hindi naman gwapo eh. What did you say? Mr. Smith, this is Mang Ekong, our friend. Ekong. Oh, sounds like Korekong. Uy, nagsisimula na. Smith, tulog naman singit. What did you say? Don't you know how to speak English? I speak English but I'm Filipino. I speak Tagalog. You speak Tagalog because you're in the Pilipinas. You're not in your country. Thank you for reminding where I am. But for your information, English is a universal language. I can speak English every time I want. Every time I want, di ikaw na. Mang Ekong, bakit ka ba nakikipagsagutan? Kakakita niyo pa lang eh. Ano ba nangyayari dito? Nasa harapan tayo ng hapagkainan. Smith, ignore him and focus to the food. Ikaw naman, bakit ka ganyan? Huwag ganyan. Napapailing naman si Mang Ekong. Sa puntong ito, naging malinaw na para kay Robin na talagang ang natitipuhan na matandang lalaki ang kanyang lola. Napapakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Batid niya na magiging magulo ang buhay niya kapag nagsama si Mr. Smith at si Mang Ekong. Napabuntong hininga na lamang si Robin, pero buti na lamang ay natahimik na rin ang dalawa. Natapos na mapayapa ang tanghalian nila. Maya-maya pa, nagpaalam na rin si Mr. Smith. Tumingin pa ito ng masama kay Mang Ekong. Ang lola naman ni Robin ay umalis na rin muna para puntahan ng kaibigan nito. Mami ka nga sa akin, Mang Ekong. Gusto mo ba lola ko? Ano? Gusto ko lola mo? Ito talaga si Mang Ekong, oh. Hindi ka magaling magsinungaling eh. Kaya huwag ka nang magkailapa, no? Wala namang masama kung aamin ka sa nararamdaman mo. Wala eh. Pagkakita ko sa lola mo, ang ganda kahit matanda na. Nabighani nga ako kagad eh. Lagot ka sa asawa mo. Mumultuin ka noon.
Hindi naman siguro masama magmahal ulit. Magmahal ulit? Mahal mo kaagad lola ko? Malay natin. Mortal mong kanibal dyan si Mr. Smith. Naku, ano kayang magandang pamagat nito? Ang 2 bubuyog ng 1 bulaklak. Ayos! Hindi na lamang pinagbigyan tuon ni Robin ang love triangle na matatanda. Dahil nang sumapit na ang kinahapunan, dito na muling naging seryoso ang lahat. Bago sumapit ang kinagabihan, muli nilang nilibot ang buong baryo. Nagmasid-masid sila sa mga taong naroroon. Lahat ng mga mukhang hindi pamilyar sa 2 binata ay binabantayan nila. Sa kasagsagan ng kanilang paglilibot, bigla nilang nakasalubong ang grupo ni Dorobo. Nawala ang ngiti ng mga iyon nang makita si Robin. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwalang nasa harapan ng taong inisip nilang patay na. O ano? Gulat kayo, no? Teka, patay ka na, di ba? Oo, patay na ako. At itong nasa harapan mo ngayon ay isa na lamang multo. Tinatarantado mo ba ako? Ito bang loko-loko ito ang nambubuli sa inyo? Oo, siya nga ho, Mang Ekong. Lumapit si Mang Ekong kay Dorobo. Nagulat na lamang si Robin at Tino nang biglang sampalin ni Mang Ekong ang lalaki. Sa lakas ng pagkakasampal, ay napatras si Dorobo at nasalo ng mga kasama nito. Rico, siraulo ka ba, tanda ka? Sinintok ni Dorobo si Mang Ekong, pero nagawa lang itong ilaga na matandang manunugis. Sinuntok uli nito si Dorobo sa panga na dahilan ng pagkahilo nito. Hindi mo na mabubuli itong 2 to. Yan ang tandaan mo. Tatandaan ko ang araw na to. May araw ka rin sa akin, tanda. Pati ikaw, Robin. Tutuluyan kitang burahin sa mundong ito. Kung nabuhay ka sa ginawa namin, sa puntong ito, hindi na. Sisiguraduhin ko yan. Hindi na ako natatakot sa mga sinasabi mo. Kaya kung ayaw mo mabugbog ka ng matandang nasa harapan mo, umalis na lang kayo. Masama ang tingin sa kanya ni Dorobo. Pero umalis na lang din ang mga yon kaysa masaktan pa si Mang Ekong. Sa ginawang yon ng matandang lalaki ay bumilibang 2 binata. Ngayon lang sila nakakita na matanda na ganun kalakas ang suntok. Matagal-tagal na rin akong hindi nakasuntok ah. Masaya pala. Natatawa na lamang ito. Maya-maya pa pinagpatuloy na rin nila ang kanilang paglilibot. Nang mapadaan sila sa isang abandonadong simbahan sa bandang dulo ng Baryo Malolos, hindi kumukulo ang langis na dala. Pero nagiging aktibo ang daladala nilang mga anting-anting. Isang matibay na senyales na sa lugar na yon may negatibong enerhiya. Sandali lang. Bakit ho? May kakaibang presensya rito sa lumang simbahan na ito na hindi kayang maramdaman ng langis. Kumanda kayo. Malakas to. Anong klaseng aswang ba yan? Kabunan. Lakas loob silang pumasok sa simbahan. Bumungad sa kanila ang loob na tila nilalamon na ng mga halamang gumagapang. Ang mga pader, kitang-kita ang kalumaan. Sa bandang harapan naman ng altar, naroon ang isang matandang lalaki. Nakaupo ito. Nang maramdaman sila, ay agad na itong lumingon sa kanila. Tinutukan pa ni Tino ng ilaw ang matandang lalaki. Dito nila nalaman na matandang yun pala ang matandang nakita nila sa mabahong bahay. Nagsimula ng kilabutan si Robin sa hindi niya malamang dahilan. Kahit na gumagana ang anting-anting, namamayani pa rin sa kanya ang kakaibang takot. Magandang gabi sa inyo. Mabuti naman at napadalo kayo sa tahanan ng Diyos. Bakit hindi niyo ako samahan magdasal, mga kaibigan? Saan ka kumuha ng lakas ng loob para humarap sa Diyos? Diyos? Diyos ba ang ribultong yon? Simento lang yan na inukit. Ikaw ba ang pinuno ng mga aswang? Pinuno? Mali yata ang pagkakakilala mo sa akin. O baka sadyang hindi mo ako kilala. Kung ganon, sino ka ba? Hindi ako ang pinuno nila. Ako ang kanilang Panginoon. Panginoon? Sinasabi mo bang ikaw ang pinakamalakas? Depende. Kung gusto mong malaman,
Bakit hindi mo ako subukan? Pwede naman. Simulan na natin ngayon. Pero hindi dito. Bilang paggalang na rin sa sinasamba niyong ribulto. Pagbabayarin kita sa pambabastos mo sa pinaniniwalaan naming Diyos. Sa kapatagan, sundan niyo ko! Lumundag na mataas sa matandang aswang papunta sa malaking bintana. Tumakbo yun na mabilis paalis. Dumagungdong na ang dibdib ni Robin. Hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng ganong klase ng takot. Buong akala niya, hindi na siya paghaharian ng pangamba. Pero nagkamali siya. Ito na ang laban na hinihintay natin, Robin, Tino. Alam ko natatakot kayo, pero kailangan niyong maging matatag. Lalong-lalo ka na, Robin. Kapag hindi nawala sa puso mo ang takot, mas lalong hindi gagana ang anting-anting. Tumango na lamang si Robin. Huminga siya na maluwag at saka lumabas na rin siya sa simbahan na yun. Nagmamadali silang nagtungo sa kapatagan na hindi naman kalayuan sa kanilang baryo. Naghintay doon na matandang gabunan. Bago tayo maglaban, gusto ko munang sabihin ang pangalan ko. Para kapag namatay kayo, alam niyo kung sino ang pumaslang sa inyo. Ako nga pala si Garing. Wala kaming pakialam! Mukhang malakas ang loob mo, bata. Alam mo ba kung bakit hindi ko na kayo hinabol nung gabing yon? Kasi, inisip ko na wala namang kayong kwenta. Lalong-lalo ka na. Pero ngayong nandito ka, wala ka ng kabilang braso. May lakas ka palang loob na talaga sumama sa ganitong uri ng laban? Kabila lang naman ang wala sa akin. Meron pa akong isa. At hindi naman ito nakakaadlang para pigilan ng masasama mong balak. Sige, tingnan natin kung ano magagawa ng antingerong bagito na may kulang pa sa katawan. Padaldal ka rin, ano? Simulan na natin to! Teka. Kailangan pa ba ako dito? Agad na pinagganan ni Robin at Mang Ekong ang kanilang anting-anting. Umilaw ang mga yon at saka nagkaroon sila ng kakaibang bilis. Sabay nilang inatake ang matandang si Garing. Pero nagawa nitong ilaga ng unang atake nila. Tinatawanan lang sila nito. Tila nilalaro lang ang laban na yon. Iyan na ba ang kapangyarihan ng anting-anting nyo? Palahimik ka! Nagsisimula pala tayo! Muling inato ni Mang Ekong ng espada ang kanilang kalaban. Pero nakaiwas pa rin yon. Hindi naman nagpahuli si Robin. Tumalon ito na mataas. Nakakuha ito ng tamang pagkakataon. Tinamaan niya ng espada ang tagiliran ni Mang Garing. Pero wala yung talab. Hindi man lang yun nasaktan. Ako naman! Kinabigla ni Mang Ekong ang pagsulpot na matandang aswang sa gilid niya. Nahawakan ang kanyang kamay. Naagaw ang espada at sinuntok siya ng malakas sa sikmura. Tumilapon si Mang Ekong. Aatake ulit sana si Robin pero naunaan siya ni Mang Garing. Hinablot siya. Binalibag sa may puno at saka itinapon ang espada sa kung saan. Kinabahan naman si Tino nang tumingin sa kanya ang gabunan. Ikaw na ang susunod na mababalian ng buto! Akala mo natatakot ako sa'yo? Manda ka sa akin! Tumakbo palapit kay Mang Garing si Tino. Paghagupit nito ng hawak na itak, nahawakan siya ng gabunan sa liig. Pwersado siyang binalibag nito sa lapag. Dahilan para hindi agad makatayo ang binata. Hindi pa ako nagsiseryoso pero lahat kayo nakahiga na. Paano nyo ako mabibigyan ng magandang laban kung ganyan kayo? Huwag kang magpakampante. Wala pa tayo sa kalahati ng laban. Muling ginamit ni Mang Ekong ang anting-anting. Sa kanyang kakaibang bilis at lakas, nagawa niya makalapit at makapagpadapo ng malakas na suntok. Tinamaan niya sa panga si Mang Garing. Sa lakas ng suntok ay bumalandra ito. Sa pagkakataong yun, naramdaman ng gabunan ng lakas ni Mang Ekong. Pagtayo nito, inayos-ayos pa nito ang panga. Ha? Hindi na masama, ha? Malakas ka rin naman pala eh. Ang dami mong satsat! Gamit ang kaliwang kamao, sinuntok din ni Robin ang matandang gabunan.
Tinamaan niya naman yon sa tagiliran. Dahilan para sumuka ng dugo ang kanilang kalaban. Hindi pa nakontento si Mang Ekong at Robin. Sabay nilang inatake ang aswang habang hindi pa ito nakaka-recover. Tadyak, sipa at siko ang binigay nila sa gabunan. Bugbog ang inabot ni Mang Garing. Napalood na nga ang isang tuhod nito. Magaling! Magaling! Mahusay kayong dalawa. Ngayon ko na lang ulit naranasang mabugbog sa haba ng pananatili ko rito sa mundo. Ngayon, nakakasiguro na ako mabibigyan niyo nga ako ng magandang laban. Umitim ang lahat ng katawan ni Mang Garing. Humaba naman ang buhok nito at naging kulay puti. Naging maskulado ang katawan. Kumuba ang likuran pero bahagyang tumangkad. Robin, maganda ka. Yan ang tunay niyang anyo. Andang-anda na po ako. Muling umilaw ang kanilang anting-anting. Ramdam na ni Robin ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Maya-maya pa, nagpatuloy na nga ang laban. Umatake ang gabunan. Sa sandaling ito, naramdaman nila na mas lumalakas ito kumpara kanina. Tila nawala ng saysay ang bugbog na ginawa nila dahil muli itong lumakas. Ayan na! Hindi na nabantayan pa ni Robin ang galaw ng kanilang kalaban. Naramdaman na lamang nila ang mabigat na kamao sa kanyang tagiliran. Dahilan para mamilipit siya sa sakit. Buti na lang talaga, suot niya ang anting-anting kaya nagagawa niya pang makabangon. Agad na dumistansya si Robin. Bigla na lang siyang hiningal ng dahil sa nangyayari. Habang si Mang Ekong naman, sinusubukang patamaan ang kanilang kalaban. Ang kaso nga lang, tila kalkulado na ni Mang Garing ang kanilang mga galaw. Pahihirapan ko kayo hanggang sa magmakawa na kayo para sa mga buhay ninyo! Nahuli ni Mang Garing si Mang Ekong. Pagsuntok ng gabunan sa balakang ni Mang Ekong ay narinig nila ang paglagutok ng buto. Naapasigaw na lamang si Mang Ekong. Bumagsak agad ito sa lapag at ininda ang pagkabali ng kanyang balakang. Ano? Matanda ka na nga! Kaunting sagi lang nabalian ka na. Mukhang wala naman ako mapapala sa'yo Kailangan ko na yatang ito ng atensyon ko sa lalaking ito. Humarap si Mang Garing kay Robin. Naramdaman ni Robin ang nabubuhay na kaba sa kanyang dibdib. Pero pinipilit niyang alisin yon sa kanyang kalooban. Muli siyang nagsagawa ng matinding konsentrasyon. Hanggang sa mga oras na yon, kakaunting parte pa lang ng anting-anting ang nagagamit niya. Hindi niya pa rin nailalabas ang pinakakapangyarihan nito. Paglingon ni Robin sa kanan niya, nakita niyang naroon na bigla ang kalaban niya. Alerto siya sa mga sandaling ito, kaya matagumpay niyang naiwasan ang suntok ni Mang Garing. Pero hindi siya naging kampante. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ng gabunan. Pero nahihirapan pa rin siya. Pabago-bago kasi ang estilo ni Mang Garing. Wala ka na bang ibang gagawin kundi umiwas? Mag-iingat ka, Robin! Nababasa niya ang mga galaw mo! Si Robin naman ang umatake. Magkakasunod na suntok ang kanyang ginawa pero tinatawanan lang siya ni Mang Garing. Umiilag-ilag lang din ito sa kanya. Kaya ang ginawa ni Robin, bigla na lamang siyang huminto. Nagtaka naman ang gabunan kung bakit. Nang mawala sa depensa si Mang Garing, saka siya lumapit ulit. Naging matagumpay ang pagsira niya sa konsentrasyon ng kanyang kalaban. Isang malakas na suntok ang kanyang ginawa. Pinadapo niya yun sa dibdib ni Mang Garing. Yun ang naging dahilan kung bakit napagtanto ni Robin na kaya niyang talunin ang aswang na yon. Nakita niya kasing nasaktan si Mang Garing sa ginawa niya. Anong problema? Bakit bigla ka yatang nagseryoso? Hindi ba masakit ang ginawa ko? Gusto mo bang dagdagan ko? Eto pa! Hindi nakailag si Mang Garing sa sunod niyang suntok. Tinamaan niya sa kaliwang panga ang gabunan. Tumilapon yun at bumulandra. Isang kamay lang ang panunto ko pero siguradong mabubura ka sa mundo. Bumangon si Mang Garing. Inayos-ayos nito ang panga nito.
Bagya itong nawawala ng balanse dahil sa ginawa ni Robin. Pero ang ipinagtataka ng binata ay kung bakit nagagawa pa rin tumawa ng matandang gabunan. Bakit? Ano nakakatuwa? Natatawa ako, alam mo kung bakit? Kasi napagtanto ko na yun na pala ang pinakamalakas mong atake. Sa sinabing yun ni Robin, tila nagkaroon din siya ng pagkabahala. Napagtanto niya rin na parang hindi na niya kayang gumawa pa ng mas malakas na suntok. At dahil doon, tila nagkaroon na naman siya ng pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nabago ang kanyang moral. Buhay pa rin ako kahit yun ang pinakamalakas mo. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Kahit malakas ang suntok mo, hindi ako mamamatay. Ibig sabihin lang nito, mahina ka pa rin. Huwag kang makikinig sa kanya, Robin. Sinisira lang niya ang mentalidad mo. Ginugulo ka niya. Mag-focus ka. Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi niya. Kahit anong gawin mo, isa ka pa rin nilalang na may kulang sa katawan. Kaya kahit na kailan, hindi mo matatalo ang mga nilalang na kompleto. Huwag ka mag-alala. Puputulin ko na rin ang kabilang braso mo para pantay na. Total, wala rin namang silbi yan. Manahimik ka! Di ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kayang-kaya kitang paslangin ngayon din. Nagulat na lamang si Manggaring nang mabilis na nakalapit sa harapan niya si Robin. Isang malakas na suntok na naman ang pinakawala ng binata. Sa puntong ito, napahiga na si Manggaring, namimilipit sa sakit. Si Robin naman, agad na kinuha ang espada ni Mang Ekong. Sa puntong ito, handa sana niyang tapusin ang kanyang kalaban, ang kaso nga lang, isang putok ng baril ang narinig nila. Tinamaan ng bala si Robin, at ang balang yon ay nanggaling mula kay Dorobo na nasa gilid. Sa balikat ni Robin bumaon ang balang yon, dahilan para mawalan siya ng porma. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Makakabawi rin ako sa'yo. Pero uunahin muna kita kasi visit na visit ako sa'yo. Itigil mo na to. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hayaan mo akong tapusin ng aswang na yan. Aswagin mo mukha mo. Patay na yan, kaya ikaw naman ay susunod ko. Hindi to tungkol sa idwaan nating dalawa. Tungkol ito sa kapayapaan ng lahat. Umalis ka dyan. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Papatay na kita ngayon. Nang idikit na ni Dorobo ang daliri sa gatilyo, naramdaman na lamang nito na bumangon si Manggaring sa likuran. Akmang sasakmalin sana si Dorobo pero mabilis itong tinulak ni Robin. Kaya ang nangyari, si Robin ang nadali ng kagat. Natapyas ang kaliwang balikat niya, habang ang kanang balikat naman ay may tama naman ng bala. Sa mga pagkakataong ito, bumaliktad na naman ang ihip ng hangin. Nakabangon muli si Manggaring. Tila bigla itong nabuhayan. Ikaw, anong pangalan mo? Aswang ka? Tinatanong kita. Sige, lumapit ka. Babarilin kita. Inago ni Manggaring ang baril ng walang kahirap-hirap at saka pinalo kay Dorobo na dahilan kung bakit nawalan ito ng malay. Salamat sa tatanga-tangang tao na ito. Nagpapanggap ka lang palang lupaypay kanina. Hindi. Totoong nahihirapan na ako makabangon kanina. Alam mo kung bakit ako nakabangon ulit? Kasi nakakita ako ng kasamaan. Yun ang nagpapalakas sa akin. Magsasalita pa sana si Robin nang biglang lumusob na sa kanya ang matandang si Garing. Kahit gegewang-gewang ay malakas pa rin ang suntok na pinamalas nito sa kanya. Tumilapon na naman si Robin. Sa mga oras na ito, ang binata naman ang hirap nang makatayo. Oras na yata para tapusin kita. Lalaking putulang ka ng braso. Kinuha nito ang espada sa lapag. Nang makita yun ni Mang Ekong ay nagsisigaw ito sa galit. Pero wala itong magawa. Kapag sinusubukan itong tumayo, sumasakit lalo ang balakang niya. Dahilan para muli na naman itong matumba. Robin! Umiiyak na yung matandang yun, oh! Alam niya kasing ngayon na ang huling sandali mo sa mundo.
Yun ang akala mo! Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba nakikita? Wala ka na magawa? Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Robin. Muli, lumiwanag ang anting-anting niya. Pero mas malakas ang liwanag na inilabas nito sa pagkakataong ito. Nang mawala na ang liwanag, nagulat na lamang si Manggaring nang makatayo na ulit si Robin. Sa wakas, naintindihan ko na rin kung ano ang tunay na lakas ng anting-anting ko. Kailangan ko lang pala talagang maniwala na kaya ko. Ha? Paano nga? Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Robin. Ginamitan niya ang kapangyarihan ng anting-anting. Umilaw ang kanyang mga mata. Nagkaroon naman ng kuryente ang kanyang kaliwang kamao. Nang isuntok niya yon kay Manggaring, nagtunugan ang mga buto nito. Isang suntok lang ang ginawa niya pero namuti na ang mata ng gabunan. Agad-agad na bumalik ang anyo nito sa dati bilang isang pangkaraniwang matanda. Isang suntok ka lang pala gabunan eh. Nagawa mo, Robin! Nagawa mo! Nilapitan ni Robin si Mang Ekong. Hinawakan niya ang balakang na matanda. Pumikit ito sandali. Pagdilat nito, nawala na ang bali sa balakang na manunugis. Hindi makapaniwala si Mang Ekong na mataas na ang level ng panggagamot ng tunay na kapangyarihan ng anting-anting. Napagaling mo ko. Tunay nga. Yan ang totoong kapangyarihan ng anting-anting. Ngayon natalo na natin ang Panginoon ng mga aswang. Oras na para ubusin naman natin ang iba pa. Umalis na rin sila sa lugar na yon. Hinayaan na lang nila si Dorobo na walang malay doon. Sa parehong gabi, hinanap nila ang mga aswang. Dahil sa kapangyarihan ng anting-anting ni Robin, madali nilang natutunto ng mga yon. Inisa-isa nila ang mga angkan. Inabot na sila na madaling araw kakapas lang sa mga yon. Pagsapit naman ng umaga, tuluyan na nga nilang natalo ang mababangis na nilalang. Lumipas ang 2 linggo. Nakarecover na rin sila sa mga nangyari. Wala na ang mga aswang. Wala nang problema. Ang tanging iniisip na lamang ni Robin ay ang 3 matatanda. Do you like my pasita? Are you serious? You're a stranger. Then now, you're here saying that you like my pasita? May pasita ka dyan. Hindi pa kayo, no? Kaya may pag-asa pa ako. Mr. Smith, sorry, my bet is Mang Ekong. Ako, lumabang kami sa aswang kasama nitong si Robin. Niligtas namin ang buong probinsyang ito. Eh ikaw, anong niligtas mo? What do you can do to the Barrio Malolos? What? What did you say? Ewan ko sa iyo, bungol. I'm not bungol. Stop it! Stop fighting in front of the food! Ang kukulit ninyo. Yari kayo ngayon. Nanahimik na rin ang 2 matandang lalaki nang makita nilang naaasar na sa kanila si Aling Pasita. Si Robin naman ay umiiling-iling na lamang dahil sa nangyayari. Ilang araw na rin kasing pinagtatalunan ni Mang Ekong at Mr. Smith kung sino sa kanilang 2 ang magiging nobyo ni Aling Pasita. Ganun pa man, masaya na rin ang binata. Kahit araw-araw pang maging maingay ang pamilyang yon, ang mahalaga naman sa kanya ay nasa ligtas na sitwasyon na ang lahat. Walang panganib, walang gulo, at higit sa lahat, wala ng mga aswang na manggugulo sa kanilang lahat. Wakas,